Alright, so Davao City update ho tayo ngayon dito, Sabado, September 13, 2025. Ibali merong gaganaping People Power Tray or Marcha, People's Protest or Protest Rally sa may It's a Shrine sa may It's a Shrine sa may Ortigas Avenue, no, sa may Quezon City sa Metro Manila. So doon yung parang pinaka-base point ho ng mga magrarally ng mga kababayan ho natin, na yun na nga dadaluhan nga ng mga sikat na mga personalidad, na for example si Jessica Soho, no, ng GMA, si Mayor Magalong ng Baguio City, si Grego Belhica ng Presidential Anti-Crime and Corruption sa panahon ni Tatay Digong, na yan ang pinakaunang didissolve ni BBM kasi nga una silang maiimbestigahan sa kanilang kakurapotang ginagawa. So sino pa ba ang andon ng mga sikat? Si Attorney Vic Rodriguez, no, yung dating presidential advisor ni BBM na umalis din, no, pumalas kasi nga hindi niya masikmura ang mga kabalbalang pinagagawa ng mga taga palasyo. So sino pa, no, si Chavit Singson, so andun din siya, no, mamaya. Si Elijah San Fernando or Eli San Fernando na siyang representative ng Kamanggagawa Party List. Bata pa rin yun, like 27, 28 or 29 years old yata, pero magaling na rin, no, talagang matapang din. Ilang beses niya na talagang gano, kumbaga matapang siya, no, hindi siya takot na i-call out ang mga magnanakaw, si Martin Romualdez, Saldico at kung sino-sino pang mga nananarantado sa mga ordinaryong manggagawa. So sino pa ba yung mga nakaligtaan kung hindi babanggit? Basta doon, no, may mga Catholic Church, merong Maisog, Hugpong, Yopi, saan pa ba, no? Basta marami mga dadalo. So sana ay magtatagumpay kayo dyan sa mga nakapanood ngayon dito na papunta pa lang doon sa venue at sa mga nasa venue na. So dasal ho kayo ng mataitim ho dyan, no? Mataitim na dasalan ho na sana ay wag masaniban ng mga masasamang espiritu itong mga kapulisang ma-assign sa lugar, kasi baka yung mga yan ay mga asong ulol din, no. Pag sinabi di BBM bite, no, so nakatakot yun, tapos may rabies pa. So nakalungkot ang mga kapulisan ho natin. Siyang rason bakit takot ang mga Pilipino, tayong mga Pilipino, no, mga kababayan natin, takot na magrally, takot na magwilga, takot na magmarcha papuntang Malacanang. Takot sila na baka barilin, no, mamasakir ng kapulisan, kasi yung mga kapulisan hindi naman sa pero pansin ko talaga gaya ng ginawa nga ni General Torre kila BBM, kila Tatay Digong, no, yung ginawa ni General Torre sa mga membro ng Kingdom of Jesus Christ, kila Pastor Apollo Kibuloy, na talagang hinaharas, kinakawawa. So doon pa lang masasabi mo talaga na itong kapulisan, karamihan, no, hindi lahat, oo. So bato-bato sa langit, no, kung mayroon kayong makakilala dyan pulis, no, sorry na lang. Talagang masasabi ho natin na nakawalang galang, no, minsan masasabi natin na hindi tayo safe sa kapulisan, kasi sila nga ay parang asong ulol, no, para sila mga aso ba na yun, mga puppet lang talaga, no, like hindi sila pala nanumpa sa katungkulan para protektahan ang mga mamayang Pilipino, kundi nanumpa sila para protektahan ang utos ng kailang pinakapinuno, parang ganun, utos ng pinakamataas. So wala daw personalan, trabaho lang, pero hindi naman tayo robot, no. Kumbaga kapag pinindot na kagat-kagat, di ba, harasin mo din, kasi yun ang utos, yun ang nakaprogram ba. Pero siyempre tao tayo, no, meron naman tayong sariling pag-iisip, puso at konsiderasyon, na masasabi natin na hindi na tama yung ginagawa, no. Masasabi natin na may mali na sa mga pinapagawa sa atin ng ating mga head, di ba. So marunong tayong mag-consider, marunong tayong mag-analisa, kasi meron tayong sariling utak kahit paano. So yun, bali sana nga magdasal lang kayo dyan, no? Taimte tayo magdasal, at sali lahat ng mga Pilipino sa buong mundo nagdadasal ngayon na magiging okay sana ang gagawing People's Protest mamaya sa may Quezon City. It's a Shrine. So yun lang, bali tatlo sana ang pupuntahan ninyo, no? House of Congress, kaso nga lang walang opisina ngayon na House of Congress, so wala kayong makikitang mga buhaya doon ngayon. Oo. Tapos ano pa, House of Congress, pero pasa mo na sa House of Congress, dalawa lang, no, Forbes Park, sa Makati, kasi sabi nga ni Congressman Kiko Barsaga ng Dasmariñas, Cavite, na kaya na ando daw ang mga magnanakaw, no, mga magnanakaw sa kabayan ng bayan, madalas karamihan ay nakatira sa Forbes Park, sa may Makati. So yun yung dapat puntahan, no. So number 40 kang bahay, number 42 bahay ni Romualdez, 41 ay bahay ni Marcos, ni BBM. So magkatabi lang daw pala sila.
So ano pa bang pangalawang puntahan? Yung Malacanang, syempre andun yung palasyo. So baka andun si Lisa Tanas, no? Alam niya na ang dapat gawin, di ba? So baka pwedeng gawin yung sa Nepal. Alam niya na yon. Kasi wala naman talagang magandang ginawa yung mag-asawang yan. Kalad ka rin yun na. Anyway, basta good luck, no? So sana matablan sila ng hiyat, takot, no? Sa mga mamamayang Pilipino. Huwag na silang magmatigasan pa. Kasi wala din naman talagang nangyayaring maganda, no? Lubog sa utang, wala namang proyekto. Diba, nagkakautang tayo trilyon-trilyon, tapos wala naman nakikita mga proyekto, wala mga flagship projects, no, kagaya sa kay panahon kay Tatay Digong ba na may mga build programs, no, regional development talaga yung kanyang target, which is nangyari. Meron talaga northern part of the zone hanggang sa Hulo-Solo. I don't know kung meron bang ano sa Hulo-Solo, Tawi-Tawi, kung meron bang proyekto sa Tatay Digong doon. Basta dito sa may bandang eastern side of Mindanao, napuntahan ko, magaganda. Northern Mindanao, Central Mindanao, Soc Sargent, the best, no? Iba ang panahon ng Tatay Digong. Marami talaga siyang spread out, no? Or naipakalat ng mga proyekto niya. So, dito tayo ngayon pa rin sa harap ng Davao City Hall. Sa kilometer 0 ng Davao City. Sa People's Park. Anong tawag nito? Sa may Rizal Park, yan, Rizal Park, Quezon Park. So, yun po yung hitsura ngayon dito sa lugar. Time check pala tayo dito. It's alas 6:28, alas 6:20. Mag-alas 7 na, pero wala pa rin tao. Since Saturday din naman kasi walang pasok. I mean, may mga eskwela pero piling eskwelahan lang, piling mga subject or courses, no. So hindi lahat ng iba talaga pag dito sa Friday, since may pasok yung elementary and high school. So siyempre government offices sarado din, no? Walang nag-oopisina pag gantong araw sa mga government agencies, pero sa mga privates naman, private sector, ganun din pag mga nagdenegosyo, mga business sectors, no? For example, mga shopping malls, grocery store, nag-o-open naman yan madalas alas 8, alas 9 ng umaga. Kaya given na gantong oras wala pang tao sa Davao City, napaka tahimik pa. So yun lang, update lang tayo sa Davao City. Siyempre baka may mga nagtatanong or nagtataka dyan or wondering, no, how it looks like sa Davao City or kumusta, anong ganap dito, kung may mga formation na ba dito nagaganap, may mga nagrarally na ba. So the answer is wala tayong nakitang bakas dito na may rally. Pero meron tayong nakita dito ng mga 911, no, tsaka yung parang police patrol car or ano ba tawag dyan, ambulance ba yan or police yata yan, diba? Napaka outdated, tawag nito, out of touch na ako sa mga pangyayari sa mundo kasi nga meron tayong pinagkakaabalahan, no. Ayan yung mga nakita natin dito, which is normal lang naman siguro na scenario yan dito sa Davao City. So yun lang yung update natin. So sa mga andyan nga ulitin ko, maraming thank you sa mga pumunta sa Edsa Shrine sa may Quezon City para makilahok, makisali sa magiging People's Protest for today, September 13, 2025. Tsaka kaarawan din ng ng pinakawalang kwenta at di ba? Sarap magmura, no? Pinakawalang kwentang presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. Kaarawan niya ngayon, no? Sana din nila siya pinanganak. Sana tinalsik na lang sa sa dingding. Pinahid na lang sana sa kumot ni FAM. Pero ayan na wala natin magawa. So andyan na siya, pinanganak. Anyway, so minalas ang mga Pilipino, no? Minalas tayo na nagkaroon tayo ng presidente. Grabe. Huwag talagang be careful what you wish for because you might just get it all. So ito yung natin, update sa Davao City Hall. So walang ganap. Kahit dun sa may Siem Reap kanina wala rin tayo nakikita may mga kaganapan or yung parang galaw, no, or movement na sign of merong mga ganap na magiging people's protest or rally. So thank you for watching. Ingat ha. So dasal lang mataimtim na yan na nga magiging okay lahat ng at bababa na sana itong si BBM. Siya naman talaga pinakapulot-tulo na lahat. Kasalanan niya lahat ng to. So that would be all. Thank you for watching and see you. Or tinapan natin kung ano pa mga pwedeng i-share natin mamaya sa inyo ng mga video. Alright, Davao City update, part 2, no? September 13, Saturday 2025. Bali merong people power train na magaganap ngayon sa may Kamaynilaan, no? So good luck sa ating mga kabayan. Maraming thank you sa inyo, no? Taos puso napapasalamat, nakatuwa at nakagalak. Ako'y nakagalak na makita, no, ng mga nagkomendo sa aking ngayon mga uploaded na mga video na tungkol nga sa rally.
sa People Power Tree, no? It's a rally ngayon. So shrine, it's a shrine sa may Quezon City, no? So ano yan, matatagpuan yung It's a Shrine sa may Ortigas Avenue, no? Sa may Quezon City. So good luck po sa inyo, no? So go rin yung Forbes Park hanggat maaari. Para kasi doon yung makikita si Martin Romualdez, no? Ano yung kanyang bahay sa loob ng Forbes Park sa Makati City. Tapos lusob din kayo sa Malacanang. Kasi nagdiriwang ng kaarawan ngayon ni BBM. So sana huling pagdiriwang yun na yan sana, no? I just hope bababa na siya. Or ano pa man. Basta dito ka tayo sa Davao City ngayon para i-update ko kayo, pakita ko sa inyo yung lugar kung ano ba talaga hitsura, kung baka dito sa may City Hall area walang masyadong tao, baka andon sa may CM Recto or doon sa may some part of Rojas Avenue sa may Ateneo de Davao University, harap ng Marco Polo. Oo nga pala, meron akong dinaanan kanina dyan sa may City Hall, sa may Rizal Park. May mga police auxiliary ho tayong nakausap doon. Tinanong ko sila kung wala bang naka-schedule ngayon, no, naganap na event, rally event or mga pagtitipon ng mga Davaoenyo. So sabi nila wala naman daw, pero andun daw sila ngayon, nakaabang-abang lang sila. Baka daw biglang merong darating na kilos protesta din, no, may kipagsabayan sa kilos protesta, pakikiisa doon sa mga nangyayari sa Niga, Manila. So antay-antay lang daw at tabayanan. So baka meron na yung yung hindi planado. So biglaan, parang gano'n, no? So tingnan natin ngayon ang kahabaan. Ibig sabihin, kung ikay taga Davao ngayon, no, na gising na at nakapanood itong video na to, itong update na ito. So ano lang kayo mamaya, ha? Silip-silip na kayo dito sa lugar sa Davao City. Abang-abang kayo ng mga headlines or updates na sa inyong mga Facebook friends. So baka meron silang mga ganap update dito, mga reels, mga vloggers dito sa Davao City. Abang-abangan naman niyo yung kanilang mga update. And yan na nga, bali ipapakita ko sa inyo yung hitsura, no, ng itong Magallanes, CM Recto. Baka andon yung mga tao yan na sisimulang mag-rally or magtitipon-tipon. So time check pala tayo, it's 6:44 na ng umaga. Ayan na. Ano yun, parang narinig ko nagsa-chant. Mga estudyante pala, akala ko yun na yun. So syempre makikisali tayo, no, makikisabay, dadagdag tayo sa crowd pag nagkataon, pag matsimpuhan natin na meron. So ito yung itsura, no, likod ng City Hall, Magallanes Avenue. So ulitin ko, maraming thank you sa mga bumiyahe. May mga taga Baguio City pala, no. Baguio City, biyahe na sila ngayon papuntang Manila, on the way na. So mga taga Pampanga, ang galing, no, papuntang EDSA na sila ngayon, papuntang Manila. So ingat ho kayong lahat, So maraming thank you. So hindi man kami makapuntang mga taga Davao, mga taga Mindanao sa Manila ngayon para makisabay sa rally. Ano lang kami dito, dadasal na lang kami sa inyo na magiging okay lahat, no? Magiging payapang aalis, no, ng Malacanang. Iwan ko lang, so tinanan natin kung ano magiging ganap. So good luck po sa ating lahat, mga kabayan. We are not Filipino just for nothing. So, ilang beses na nagsakripisyo yung mga ibig sabihin na minsan na tayo nakilala bilang isang matatapang, magigiting na mga lahing Pilipino na handang ipaglaban ang bayan sa mga mananakop, sa mga abusado. So ngayon hindi man tayo sinakop ng mga banyaga kasi kababayan talaga natin mismo, no? Yung mga nang-aabuso sa atin, ng mga kurakot, ng mga komusista. So CM Recto, ito yung mga main road talaga sa Davao City na dinarausan ng mga rally, marcha, ng mga solidarity walk or walk of solidarity, no? So isa to sa mga ginagamit talaga ng mga Davaoenyo. So as you can see, wala tayong makikitang bakas dito na may mga taga Davao or may mga grupo ng mga Davaoenyo na naglalakad sa kalsada. So walang sinyalis, walang indication, walang mga signs. So tingnan natin sa pinakadulo nito sa may Rojas Avenue, baka andun makikita. So Sabado, time check 6:48.
Itong itsura, itong view na to na nakita ko ninyo sa aming mga taga Davao, parang naging normal na lang sa amin na makita ng malinis, organized, maayos, no, na kalsada, malinis, walang mga head wires, walang makikita mga basura, kalat, tae, mga taong grasa. So ito yung itsura ng lugar, maganda, no? Kaya ang mga taga Maynila kapag pupunta ng Davao talagang manghang-mangha. Oo, galing. So ito na tayo sa may Rojas Avenue. Ayan, wala tayong nakikita dito, no? Indikasyon na may mga nagkukumpulang grupo ng mga tao. So wala tayong nakamataan dito mga sinyalis, no? No signs of rally, no signs of people's protest. Sa bagay, maaga pa nga naman talaga. Ang matabawin nyo, sa totoo lang, gigising lang na napakaaga kapag Kadayawan tsaka araw ng Davao tsaka Kadayawan Festival. Early as alas 4 nandito na kami sa kalye, nag-aabang na para mapanood, ma-witness yung mga street presentations. So, kapag ka mga normal days, walang may ganang gumising ng maaga except sa mga empleyado at estudyante. Obligado yung mga yan, no choice. Wala tayo nakikita ng mga signs of mga people's protest. Diba? So negative yung natin, yung ating pagsisiyasat sana ng makita or ng matignan yung mga kali sa Davao, mga pangunahing ransangan, oo, na kung saan usually ginagamit ng mga Davaoenyo para sa mga rally, sa mga ganyang event, no, mga parade at kung ano pa. So ito na yun, Ramon Magsaysay Avenue na tayo, pero wala, no, wala tayo nakita dito. At meron tayong nakitang pulis dyan sa unahan. Ayan na pala, mga city TMO. So parang naglalagay sila ng mga harang. So baka yun ay preparation mamaya, no? Malay natin, tatanungin natin syempre. Yan, no? Meron silang hinarang na harang, nilagay na harang. Okay, so wala nga, no? Negative, no signs talaga. So itong nakaharang na to ay ano lang yan, meron silang puputuling kahoy pala somewhere in Jacinto. So meron silang puputuling kahoy, kaya hinarangan muna para walang madisgrasya. So yun, Ramon Magsaysay Avenue, corner si Imrecto, NGP Laurel. So wala, no signs of people's protest. Pero baka mamaya, no, syempre may mga tayo dito, mga maisog and hugpong, no, na mga pwede mag-rally. At syempre may mga tao na makakita, wala rin namang ginagawa, kumbaga pastime or boredom strike. So pupunta lang dito sa kalye, no, at makikisama at makikisabay, makikihalo, no. So thank you na siguro, no, salamat sa panonood, and so maraming salamat sa panonood, thank you, and ingat po kayo lahat dyan. Basta ulitin ko sa mga papunta pa lang at nasa na ang mga magdadalo ngayon sa People Power Tree, no, rally sa may it's a shrine sa Quezon City, Manila. So maraming thank you sa inyo, para sa atin to, no, at sa ating mga kaapu-apuhan for the next generation. So sana ay magsasucceed ho yung mga layunin ho natin bintihin, na mabago ang sistema ng gobyerno ng Pilipinas. Mawala na yung mga kurakot, kasi nagpapahirap po talaga sa bayan. Hirap makausad ang ating sambayan ng Pilipinas. Yun, no? So Davao City Update Part 3. Dito pa rin tayo sa Rojas Avenue, corner CM Recto, no? Kung saan akala ko kanina yung ingay, doon ako sa malayo. Yun nga, parang mga tao nagrarally. Yan pala mga barker, no? Yung mga dispatcher ng mga jeep. So Saturday ngayon, pero kita natin may mga tao pa rin madami, no? Mga sasakyan, mga jeep. So time check ko tayo, it's 7:01. So yan po yung mga tao. Yan, mga estudyante, mga private employee, mga empleyado sa mga private sectors, mga private businesses. So
Marco Polo Hotel, bring him home. So sobrang ano natin, out of touch sa reality, the outside world, no. Kumbaga meron kasi akong ginagawa, meron tayong kinabibisihan, kaya kung napapansin mo niyo, napadalang yung ano natin, yung mga update or mga real time videos, no, yung mga kuha raw video, raw vlogs, like lakad-lakad gano'n, no, sa kalye, kasi nga meron tayong ginagawa, busy. Pero ito lang, pinakita ko sa inyo yung ano, tsura ng Davao City ngayon. So wala, no sign of anong rally. So baka mamaya lang ha, mga taga Davao, antabayanan nyo nila yung mga mga paborito, yung mga Facebook vlogger, mga YouTube vlogger, mga nag-update sa ating syudad. Baka mamaya meron kayong mamataan na nagrarally dito. O, sama na kayo, no? Sabayan nyo na para madadagdagan yung bilang, no? Tayo pa ng mga Pilipino, meron mga Davaoenyo na tayo, no? May connotation talaga sa Davao City na tayo nagkakaisa. So that's Davaoenyo culture. So sama-sama tayo mamaya kung meron man. Kung meron mang magaganap na rally sabay sa People Power Rally sa Manila. So sa mga taga Manila, ulitin ko, ingat kayo lahat dyan. Salamat. So para sa atin lahat ng to. Libre sakay para sa lahat pala, mga kababayan. VP Sara Duterte. Galing, no? Ganda ng bus ng OVP. Wala sinabi yung yung bus ni BBM. Partida budget ng OVP, ano lang ha, limited. Di man lang umabot ng bilyon. Samantalang kang BBM, unlimited ang budget. Umutang pa nga, kahit sobra-sobra na ang utang, no? Pero ang pangit ng bus, no, insultador yan, mga insensitive, no. Napakababa ng tingin niya sa mga Pilipino para bigyan tayo ng bus na napakapangit. Maganda pa to, oh. Yan, Office of the Vice President, the Republic of the Philippines. Wala nakalagay dyan no, mukha ni VP Sara o pangalan. So yan ang mga magandang ehemplo ng mga politician, ng mga leader, may hiya at delikadesa.